Alhamdulillahilladzi faddala lana syahra Ramadan wa ja'alahu khaira syuhurin
من الشهور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني السامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So, alhamdulillah mga kapatid, nandito na naman tayo sa pag-aaral sa kung anuman ang usapin patungkol sa pag-aayuno. Alhamdulillah, biyaya ng dakilang Allah, nandito na tayo sa pangalawang 10 araw ng buwan ng Ramadan. So ano ang tinatawag na pangalawang 10 days o 10 days sa buwan ng Ramadan? Ito ay tinatawag na maghfirah. Ang 10 araw na ito o pangalawang 10 araw na ito is tinatawag ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maghfirah. Meaning to say, lahat ng nagawa nating kasalanan kay dakilang Allah, patatawarin ni Allah kung tayo man ay humingi ng kapatawaran. So alhamdulillah, nandito tayo sa kalahati ng buwan ng Ramadan. So bago natin buksan ang ating topiko is isa sa tinatawag na seremonyal ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag dumating ang kalahati ng buwan ng Ramadan is to prepare sa last 10 days ng buwan ng Ramadan. Pangalawa, to evaluate ourselves sa kung ano ang nagawa natin sa loob ng 10 araw na nakalipas. Kasi may malaking 10 araw sa buwan ng Ramadan. Yaon po ay ating nararapat na maging isang paligsaan ng mga tao sa pagsasagawa ng kabutihan. Mga kapatid, mananampalataya sa Islam, saksiyan po natin si dakilang Allah na wala ng iba pang dakila na nagbibigay at lumikha sa atin lahat maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun pa man, tayo po ay tumatalima na wala ng huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinadala ni Allah sa atin lahat upang hikayatin ang tinatawag na relihiyong Islam. Mga magulang mananampalataya sa Islam, kapag dumating ang buwan na Ramadan, isa sa biyayang pinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga taong madatnan ng kanyang kamatayan kapag dumating ang buwan ng Ramadan. Dahil sa buwan ng Ramadan, ang paraiso ay open. So meaning to say, isa sa biyayang ipinagkaloob ni Allah sa mga taong nariyan sa tinatawag na pagsasagawa ng ibada kapag inabutan siya ng kamatayan sa buwan ng Ramadan, inshallah, diretso o papuntang paraiso. Bakit? Dahil sa buwan ng Ramadan is iilan lamang sa binigyan ni dakilang Allah ng exemption na mamatay ng buwan ng Ramadan. Kaya napakadami sa mga sahaba ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanilang hiniling datnan sila ng kamatayan datapwat sa buwan o araw ng Ramadan. Dahil napakalaking tsansa na siya po ay makapasok sa paraiso ni dakilang Allah. Nang dahil kaya sabi ni Propeta, "Idha ja'akum Ramadan, tuftahu fihi abwabul jannah." Kapag dumating sa inyo, sabi ni Propeta Muhammad, ang buwan ng Ramadan is open sa inyong lahat ang tinatawag na pintuan ng paraiso. So, kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, naway hilingin natin kay dakilang Allah na kapag kukunin man niya ang ating buhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga gawain na mabubuti, ay naway mamamatay tayo sa buwan ng Ramadan. Inshallah. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yun po ang isa sa pinakamalaking gantimpala na ibinagay o ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mananampalataya kapag inabutan siya ng kamatayan sa buwan ng Ramadan.
Dahil 100% mayroon siyang tsansa na makapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, ang buwan ng Ramadan, lahat ng pillars ng Islam, ang buwan ng Ramadan ay hindi magagawa ng mga taong munafik. Ang pagsasala is nagagawa ng mga taong munafik. Sinong mga munafik? Yung gumagaya-gaya. Ramadan, ang ibada na ito ay hindi kayang gayahin. Sinong taong kayang gayahin na sa loob ng isang araw hindi kakain? Sa loob ng isang araw hindi uminom? Sa loob ng isang araw hindi magsasalita na masasama? Subhanallah. Hindi ito kaya ng mga taong munafik. Hindi ito kaya ng mga taong may sakit ang puso. Ng sakit na tinatawag na nifaq. Yung tinatawag na plastikan. Hindi ito kaya ng mga gawain plastic o di kayo pakitang tao. Hindi ito kayang, mga kapatid, magulang sa pananampalataya. Example, kung ako ay nagpa-plastikan lamang kay dakilang Allah, hindi ako uminom ng isang araw, subhanallah. Hindi ako kakain ng isang araw. Nariyan ang aking asawa. Nariyan ang mga babaeng kabiyak ng aking puso na kung saan halal. Ba't ko ipinag-iwan ang tinatawag na pagtatali? Ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay hindi kaya ng mga taong munafik. Subhanallah. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa buwan ng Ramadan, lahat ng gawain o lahat ng ibada ng tao is tinatawag na unlimited, ang tinatawag na kabayaran. Unlimited ang gantimpala ibibigay ni dakilang Allah. Sa mga araw o sa mga buwan na normal is ang biyayang ibibigay ni dakilang Allah, every good deeds is 10 to 70. But sa araw ng buwan ng Ramadan, from 70,000 day and nights, ang gantimpala na every kabutihan na ibibigay ni dakilang Allah. So mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, isa sa kabutihan ibinigay ni dakilang Allah na ipinarating sa atin ng buwan ng Ramadan, na hindi katulad sa binigay o gantimpalang ibinigay ni dakilang Allah sa ibang. Ang umma ni Nabi Adam, ang umma ni Nabi Nuh, umma ni Nabi, lahat ng mga nabi, maliban kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ipinagkaloob ni dakilang Allah sa kanila ang buwan ng Ramadan ay mahigit sa atin. Subhanallah. Mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, bakit napaka-dakila o napakahigit na biyayang ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil sa buwan ng Ramadan, lahat ng mga sunnah ay gagawin ni daklang Allah ng fardu. Ang gantimpala ng qabli al-ba'diyya, yung pagsusunnat ng before and after sa mga sala, is ang gantimpala ay para kang nagsasala ng fardu. Nagsala ka ng sunnah, para kang nagsasala ng isang fardu. Ang fardu is maghrib, tuhur, isa, asyar, at saka fajar. Yaon po ang mga pagsasala na fardu. Kapag nagsala ka ng before and after, before fajar, nagsala ka ng sunnah, para kang nagsala ng fajar. Sa duhur, kapag nagsala ka ng before na dalawa, o di kay apat, and after, para kang nagsala ng tatlong o apat na tinatawag na fardu. Yan po ang mga gantimpalang ibibigay ni dakilang Allah sa mga umma ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan inabutan na buwan ng Ramadan. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga salaful ummah, salafus salih, 6 months before Ramadan, sila ay humihingi kay dakilang Allah, Ya Allah, iparating mo sa amin ang buwan ng Ramadan. Dahil ang kabutihan, gantimpala is unlimited. Subhanallah. Example,
Kapag tayo ay nakapagtrabaho sa government, so ang ating sweldo, ipalagay lang natin is 20,000 in a month. So every day, 20,000 ang ibibigay ng government. Sinong taong hindi darating sa kanyang puso ang kasiyahan? How much more ang gantimpalang ibibigay ni dakilang Allah? 70,000 and a good deeds ang gantimpala. Na hindi ito para lamang sa umaga. Every time, every minute, o every seconds na gumagawa ka ng kabutihan, thousands ang gantimpala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo po ay magpaligsaan sa pagsasagawa ng kabutihan. Lahat ng kabutihan na ating ginagawa, yaon po mga kapatid, ay gagantimpala ni dakilang Allah ng times to times. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pangalawang hadith, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Subhanallah. Araw at gabi, kapag ginawa mo ang kautusan ni dakilang Allah, papatawarin sa iyo ang lahat ng kaparusahan na gawa mo ng nakalipas na mga taon. Subhanallah. Isang buong taong na nakalipas, kapag nakapagsagawa ka ng mga kasalanan, ikaw ay nag-aayuno ng tinatawag na iman, paniniwala, pagsusunod kay dakilang Allah. At pagsusumikap na darating ang araw ng paghukom, ay mapasayo ang tinatawag na gantimpala, ihtisaban, tatawarin dakilang Allah ang kaparusahan mong nagawa sa umaga. Plus, sabi ni Prophet Muhammad, man qama Ramadan. Man qama Ramadan, sino ang magsasala ng tarawih at sa tahajjud sa gabi ng Ramadan? Subhanallah. Patatawarin sa kanya ang lahat ng kanyang kaparusahan. Araw at gabi, pinatawad ni dakilang Allah ang kasalanan mo. Bakit hindi ka pa makapaghingi ng Bakit hindi mo pa masabi kay dakilang Allah, alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Dahil ang kabutihan ito ay hindi mo makukuha maliban lamang na ikaw ay nasa pananampalatayang Islam. Subhanallah. Araw at gabi, pinapatawad ni dakilang Allah ang kaparusahan mo. Kaya sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi ni dakilang Allah sa hadithul qudusi, walau kana dhanbuka muli'at hadha ad-dunya in tubta laghafartu. Kapag ang kaparusahan mong nagawa ay puno ang mundong ibabaw, kung ikaw ay humingi ng kapatawaran kay dakilang Allah, patatawarin ka ni dakilang Allah. Ano ang sabi ni dakilang Allah? Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum ay yaghfir lakum dhunubakum. O kayong mananampalataya, sabi ni Allah, humingi kayo ng kapatawaran ng masinsinan. Baka, sabi ni dakilang Allah, ibibigay ko sa inyo ang kapatawaran. Subhanallah. Walau kana zabad al-bahr, ang kaparusahan mong nagawa, humingi ka ng kapatawaran, hindi ipagkakait ni dakilang Allah ang kapatawaran sa iyo. Mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Kaya hindi nararapat na tayo ay nag-aayuno, na hindi tayo nagsasala ng tarawih at sa tahajjud. Hindi kasiyasiyang nagawa ng isang taong nag-aayuno na hindi nagsasala ng tarawih. Iilan sa mga kapatid natin mananampalatayang Islam, sila ay nag-aayuno, alhamdulillah, 100%.
Datapot kapag gabi, hindi sila nagsasala ng tarawih. Subhanallah. Subhanallah mga kapatid. Huwag niyong ipagkait sa inyong sarili ang gantimpalang ibibigay ni dakilang Allah. Example lamang sa mga taong nasa prisuhan. Mayroon kang 5 kasong murders. Kung patatawarin sa iyo ng judge, patatawarin sa iyo ng government ang nagawa mong kasalanan, anong kasiyahan na inabot ng iyong puso? Subhanallah. How much more ang dakilang tagapaglikha ang nagbigay ng tinatawag na gantimpala dahil inerase, dahil binura, dahil pinawi ang lahat ng kasalanan mong nagawa. Subhanallah. Mga magulang, kapatid sa pananampalatayang Islam, ay isang tao ay bawat oras nagkakasala. Kahit araw at gabi na nandito tayo sa tinatawag na muski, hindi na tayo lalabas, magkakasala. Mula sa ating pagkabata hanggat sa kung anumang edad mo ngayon, bawang ikaw ay araw at gabing nagkakasala. Hingan mo ng kapatawaran kay dakilang Allah. Wala kay dakilang Allah na kapag ikaw ay humingi ng kapatawaran, ay hindi kanya patatawar. Wala sa sifat at pangalan ni dakilang Allah. Wala sa katangian ni dakilang Allah kapag ang kanyang alipin na humingi ng kapatawaran, kapag ang kanyang alipin ay nagpapatira pa ng dahil sa paghihingi ng kapatawaran, ay hindi patatawarin ni dakilang Allah. Inna Allah yabsutu yadahu bil-layli wan-nahar liyatubal 'abd musii'un nahar wa fil-layl liyatubal 'abd wa musii'un layl. Araw at gabi bukas ang kapatawaran ni dakilang Allah. Bukas, kapag araw ay bukas ang kapatawaran ni dakilang Allah sa mga taong humihingi ng kapatawaran na kung saan kanyang nagawa ng gabing kasalanan. Kapag inabutan na naman ng umaga, bukas ang kapatawaran ni dakilang Allah sa mga taong pinaghihintay kung kailan silang gumagawa ng kapatawaran sa kanilang sarili. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano ang sabi ni dakilang Allah? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hanggat sa hindi natin hilingin kay dakilang Allah ang kapatawaran na kung saan si dakilang Allah ay tayo'y kanyang pinaghihintay kung kailan tayo humingi ng kapatawaran sa kanya. Araw at gabi mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinaghihintay tayo ni dakilang Allah kung kailan tayo humingi ng kapatawaran. Mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, sa buwan o sa araw ng buwan ng Ramadan, kailangan araw at gabi nariyan tayo sa pagsasagawa ng kabutihan. Lalong-lalo na Salatul Fajr at Salatul Asr. Sana po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga oras na yaon, hindi lamang sa oras ng Fajr at oras ng Asar. Dahil sa Fajr, bababa ang mga malaika, bababa ang mga anghel na kung saan nagtatala ng ating ginagawa. At pinakamaina mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay tayo ay abuti ng mga anghel na nariyan tayo sa loob ng muski. Dahil si kiraman katibin, bababa kapag umabot ang oras ng Fajr. Magre-report na naman doon kay dakilang Allah sa oras ng Asar. Tatanungin ni dakilang Allah, saan mo inabutan ang aking alipin? Inabutan ko ang aking alipin na nandoon sa loob ng muski dahil siya ay nagsasala.
Saan mo iniwan ang aking alipin? Sabi ni dakilang Allah. Sa oras ng asar, sabi ng anghel, iniwanan ko siya sa loob ng muske. Dahil bawat isang alipin ni dakilang Allah, may dalawang anghel na kung saan sila ay naghihintay sa iyo. Saan? Sa palengke? Sa mall? Sa madrasa? No. Bawat malaika naghihintay sa atin sa oras ng asar sa muski at sa oras ng fajar sa muski. Mga magulang mananampalataya sa Islam, ang pagsasagawa ng kabutihan ay dapat tayo ay mapagliksaan. Hindi lamang sa ang ating pinagpaligsaan ang pag-iimbak ng mga kayamanan, ang pinakamainam mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo po ay magpaligsaan sa pagsasagawa ng kabutihan, lalo-lalo na sa buwan ng Ramadan. Mga magulang mananampalataya sa Islam, every night and every day sa buwan ng Ramadan, mayroong 70,000 buhay man o patay na binigyan ni dakilang Allah ng kapatawaran. Araw at gabi, 70,000 na mga alipin na dakilang Allah ay binigyan niya ng tinatawag na kasiyahan. 70,000 na kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Bakit natin binanggit ang 70,000 araw at gabi? 70,000 sa umaga, 70,000 sa gabi na pinapatawad ni dakilang Allah ang kanilang kaparusahan. Ang pinakamainam, tayo po mga kapatid ay humingi ng dua. Allahumma ighfir li dhanbi ya Allah. Allahumma ighfir li dhanbi ya Allah. Allahumma ighfir li dhanbi ya Allah. Naway, isali tayo ni dakilang Allah sa 70,000 sa araw at gabi na kung saan sinabi ni dakilang Allah, wala ka nang pupuprimahin sa kabilang buhay. Wala ka nang ipangamba sa kabilang buhay dahil wala ka nang kaparusahan. Sino pang taong hindi pa humingi kay dakilang Allah? Kaya sa buwan ng Ramadan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag mong ipagkait ang pagdudua, paghihiling kay dakilang Maghfir li dhanbi ya Allah. Allahumma ighfir li dhanbi ya Allah. Allahumma inni atubu ilaik. Allahumma inni atubu ilaik. Faghfir li dhanbi ya Allah. Ya Allah, humihingi ako ng kapatawaran sa iyo at patatawarin mo ako. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi na kanais-nais na inabutan tayo ng Eid al-Fitr. Kahit isang bisis man lamang hindi tayo nakapagdua kay dakilang Allah ng kapatawaran. Subhanallah. Huwag natin ipagkait. Ya Allah, patawarin mo po ako. Kahit Tagalog, kahit anumang lingwahe mong paghihiling kay dakilang Allah. Inna Allah ya'lamu ma fi qalbikum. Kung hindi ka nagsasala, humiling kay dakilang Allah ng Tagalog, Bisaya, any language. Dahil ito ay kanyang nalalaman. Dahil ang mga lingwahe ay galing kay dakilang Allah. Ang mga salitang ating sinasalita, ang relihiyon ng bawat isa, ang mga lingwahe ng bawat isa ay nanggaling kay dakilang Allah. Sabi ni Allah, ginawa ko ang iba't ibang relihiyon at ibang-ibang tinatawag na tribo upang kayo lamang ay
Tinatawag na malalaman nyo kung saan nanggaling. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, magdua tayo kay dakilang Allah. Isa sa kabutihan ibinigay ng dakilang Allah kapag dumating ang buwan ng Ramadan. Iilan sa atin ang ipinalayo ni dakilang Allah ang kanyang noo sa pintuan ng impyerno. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, bakit hindi ka pa humingi ng pasasalamat kay dakilang Allah? Dahil kabilang ka sa mga taong 70 years utaka minan nar. Subhanallah. Kabilang ka sa mga taong hindi nakikita ang kanilang mga noo sa impyerno ni dakilang Allah. Bakit hindi ka pa? Bakit hindi pa umabot sa kalangitan ang pasasalamat, ang kasiyahan na dumating sa iyo ang buwan ng Ramadan? Dahil kabilang ka sa 70 years utaka minan nar. Subhanallah. Utaka minan nar. Badallahu wajahu 70 kharifan. Saan? Sa impyerno ni dakilang Allah. Subhanallah. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, huwag natin ipagkait sa ating mga sarili na kung saan ang binigay ni dakilang Allah na ito na kabutihan ay hindi natin kayang bilangin at tansyahin. Kung anong laking ipinagkaloob ni dakilang Allah, darating ang araw ng paghukom. Darating ang araw, sabi ni Allah, ay nasaimun. Nasaan na ang mga taong nag-aayuno? Bakit hindi tinawag ni dakilang Allah? Saan na yung mga taong nagsasala? Sana yung mga taong nagbibigay ng zaka, nag-jihad? Bakit tinawag ni dakilang Allah? Nasaan na yung mga taong nag-aayuno? Dahil ang pag-aayuno, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, para lamang kay dakilang Allah. Ang gawain hindi nahaluan ng nifaq, hindi nahaluan ng shirk, hindi nahaluan ng tinatawag na makamundong bagay. Hindi nahaluan na tinatawag na para lamang sa mga tao o plastikan na ginagawa. Subhanallah. Kaya mismo si dakilang Allah ang magbibigay ng kabutihan. Lahat ng gawain ibada ni tao sa ibabaw ng lupa ay pwede niyang tansyahin ang gantimpalang ibibigay ni dakilang Allah. Maliban lamang sa buwan ng Ramadan, kahit sino man lilalang, kahit ang mga malaika, kahit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya kayang bilangin, tansyahin kung ano ang kabutihan ibibigay at ipagkaloob ni dakilang Allah sa mga taong nag-aayuno. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Mismo ang dakilang Allah ang magbibigay ng kabutihan sa kabilang buhay. Mismo si dakilang Allah ang magbigay sa iyo sa kabilang buhay ng kabutihan ng iyong ginagawang pag-aayuno. Espesyal na ibibigay ni dakilang Allah. Subhanallah. Ang iyong tagapaglikha ang nagbigay mismo sa iyo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang kabutihan ng ginagawa mo sa pag-aayuno. Subhanallah. Anong kasiyahan ito? Ma'a'adhamu hada surur. Ma'a'adhamu hadhihi al-hidayah. Ma'a'adhamu hadhihi al-hadiyah. Ma'a'adhamu hadhihi al-ni'mah. Na makita mo mismo ang dakilang Allah na magbibigay ng kabutihan sa iyong pag-aayuno. Subhanallah. Si dakila mismo ang magbigay ng kabutihan. Dahil gusto ni dakilang Allah, nang dahil ikaw ay nag-aayuno na para lang kay dakilang Allah, siya mismo ang magbigay ng kabutihan. Mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, kung makita natin sa kabilang buhay, ang dakilang Allah, siya mismo ang magbigay ng kabutihan niyaon. Subhanallah. Subhanallah.
Anong kasiyahan ang darating sa iyo sa mga araw na yaon? Mismo si dakilang Allah ang magbibigay ng susi ng Jannatul Rayyan. Subhanallah. Mismo si dakilang Allah ang magbigay sa iyo ng pagpasok mo sa Jannatul Rayyan. Udkhulu fis silmi kafa. Papasok ka sa paraiso ni dakilang Allah ng napakasagana, napakaganda ng tinatawag na nariyan ng kasiyahan. Wala kang mararamdaman, wala kang pangamba kapag ikaw ay papasok sa paraiso ni dakilang Allah. Mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, kabutihan ibibigay ni dakilang Allah ay hindi natin kayang. Wa in ta'uddu ni'matallah, sabi ni dakilang Allah, la tuhsuha. Kapag inyong bilangin ang kabutihan ibibigay ni dakilang Allah, hindi nyo kayang bilangin. Subhanallah. Wa in ta'uddu ni'matallah, la tuhsuha. Ang isang kabutihan sa buwan ng Ramadan na iyong ginagawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi mo kayang bilangin yan. Hindi mo yan kayang bilangin. Kapag ikaw ay nagsasala sa buwan ng Ramadan, ilang mga malaika na nagdudua ng kabutihan para sa iyo, mga kapatid. Ilang mga isda na nasa karagatan na nagdudua ng kabutihan. Ilang mga langgam na nasa himpapawid na nagdudua sa iyo, mga kapatid. Kaya hindi natin kayang bilangin ang kabutihan ibibigay ni dakilang Allah. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wasari'u ila maghfirah. Magkipagligsaan kayo, sabi ni dakilang Allah, ng kabutihan kay dakilang Allah. Ang pinakamainam na paligsahan na yaon, sabi ni dakilang Allah, at taqwa. Ang takot kay dakilang Allah. Ang takot kay dakilang Allah. Mga magulang mananampalataya sa Islam, naway pagkaloob ni dakilang Allah sa atin. Ito ay mga salita nating paulit-ulit. Dahil wala man tayong hangad sa ating pagtitiis, sacrifice na ating ginagawa, sa ilang oras na hindi tayo kumakain, sa ilang oras na hindi tayo umiinom, sa ilang oras na ating tiyan ay humihingi ng pagkain, but where? Nasa tinatawag na sakripisyo. Ang sakripisyo na ito ang ating ginagawa. Diyan na ang kabayaran, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya, ulitin ko, mga kapatid, huwag natin ipagkait. Huwag natin ipagkait ang dua. Dahil ilang libong ninuno natin ang nauna na sa atin. Ila sa mga pamilya natin ang nauuna na hindi na inabutan ng buwan ng Ramadan. Ilan sa ating mga ninuno ang namatay na hindi na inabutan ng Islam. Hindi na inabutan na guidance ng dakilang tagapaglikha. Hindi na inabutan ng banal na Quran. Hindi na inabutan ng matuwid na landas. Hilingin natin kay dakilang Allah na naway sa dua natin sa buwan ng Ramadan, na diretso kay dakilang Allah, tinatanggap ni dakilang Allah lahat ng ating hiniling kay dakilang Allah, 100% dininig ni dakilang Allah. Kung ang ating hiniling kay dakilang Allah sa buwan ng Ramadan, Ya Allah, Allahumma rufil dhunuba ummahatina wa amaina wa ajdadina wa jaddatina wa ummahatina. Lahat ng aming pamilya, Ya Allah, iyong patatawarin. Hindi iyon ipagkakait sa iyo ni dakilang Allah. Ilan sa ating mga magulang ay nauna na sa hantungan. Nandoon na sila sa kanilang hantungan. Hindi natin alam kung sila ba ay nasa pamamara o nasa siksa o nasa tinatawag na kaparusahan ni dakilang Allah. Hindi natin alam kung sila ba ay nagtagumpay sa katanungan sa kanilang hantungan. Hilingin natin ang kabutihan na ibibigay ni dakilang Allah sa kanila. Dahil ang kabutihan ibinigay ni dakilang Allah
lahat ng ating hiniling o lahat ng ating dua ay ibibigay ni dakilang Allah. It is our chance na hilingin sa ating mga ninuno na sila ay patatawarin ni dakilang Allah. Dahil hindi natin alam, sila ba ay nasa paraiso ngayon o sila ba ay nasa impyerno? O sila ba hanggat ngayon ay nasa sual, nasa katanungan naman rabbuk? Subhanallah, 70 years. 70 years. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung nariyan pa sila sa katanungan man rabbuk. Hindi natin alam kung nariyan pa sila sa katanungan man nabiyuk. Hindi natin alam kung nariyan pa sila sa katanungan madinuk. Mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, isali natin ang ating mga ninuno. Isali natin ang ating nanay sa ating dua na kung saan 9 months na siya ay nag-sacrifice na dala tayo sa kanyang sinapupunan. Subhanallah. Hilingin natin kay dakilang Allah ang ating dalawang magulang. Ang ating mga dalawang magulang, patatawarin ni dakilang Allah. Ipasok sila ni dakilang Allah sa paraiso nang walang katanungan. Papasukin sila ni dakilang Allah. Allahumma ighfirhuma. Allahumma arhamhuma kama rabbayana sighara. Ya Allah, patawarin mo po ang aming dalawang mga magulang. Ya Allah, ang aming nanay na 9 months silang nag-sacrifice, na sila ay dala-dala kami na sa kanilang sinapupunan. After 2 years, na sila ay nag-sacrifice na walang tulog sa gabi. Ang aming mga nanay at tatay na nag-sacrifice sa amin sa panahon na kami ay nasa sinapupunan. Sa panahon na kami ay nasa kumpletong parts of the body na hindi namin kayang gagamitin. Mayroon kaming mga mata, pero hindi namin kayang titingnan ang mga bagay na nasa mundong ibabaw. Mayroon kaming pandinig, mayroon kaming kamay, mayroon kaming lahat ng mga biyayang ipinagkaloob ni Allah, hindi namin kayang ginamit. Datapot, ginawa ng aming mga nanay at tatay ang sacrifice na yaon. Ya Allah, ipagkaloob mo sa amin. Ipagkaloob mo sa aming nanay at tatay ang Jannah, Ya Allah. Tawarin mo po ang aming nanay at tatay kung ano man ang kasalanan nilang nagawa. Ya Allah, patawarin mo po kaming lahat. Huwag mo ipagkait sa amin ang mga kapatawaran na ibinigay mo sa mga taong humingi ng kapatawaran. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاغفر لنا ذنوبنا إنك أنت التواب الرحيم. Mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, hindi na natin patatagalin ang ating lecture today. Naway, may napulot tayong kabutihan na kung ano man ang nakuha natin, iyaon po ay guidance ni dakilang Allah. Tayo po ay isa sa mga instrumento ni dakilang Allah upang ipaalam lamang sa ating kapwa mananampalataya kung ano man ang mga kaaralan o kaalaman sa relihiyon kung ano tayo sa tinatawag na Islam. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakumullahu khairan.